Sa pagpapatupad ng Anti-Distracted Driving Act, maaari pa rin naman daw gumamit ng navigational apps ang mga driver. Pero may tamang lugar daw kung saan dapat ilagay ang mga gadget para dito. At paano naman malalaman kung lumalabag na ang driver ng mga heavily tinted na sasakyan? Alamin natin yan sa unang balita live. Nakasama natin si Ivan Mayrina. Ivan. Yes, Susan, ang prinsipyo lang naman kasing gustong idiin ng DOTR ay itong mga gadget na ito ay dapat wala o hindi nakaka-obstruct sa line of sight nitong driver. Line of sight, halimbawa, nandito tayo sa ating sasakyan, ito hong diretsyong ito ang ating line of sight. Kaya halimbawa, gagamit kayo ng navigational equipment tulad ng Waze o Google Maps, pwede nyo daw ilagay ang inyong cellphone dito sa bahagi ito ng dashboard. Ayan, sa bandang baba. O di kaya, dito, sa area ng inyong speedometer. Yan, dito sa gitna mismo. Hindi siya direkta sa inyong line of sight, kundi medyo nasa baba para hindi makadistract. Ngayon, may mga nagtanong sa atin kanina, Susan, paano naman yung mga dashcam? Ito po ay base sa Facebook page, sa post sa Facebook page ng Department of Transportation. Ang tamang lagay daw po ng dashcam ay dito, sa gitna, o di kaya sa likod mismo ng rear view mirror. Ayan, itong dalawang puntong ito, itong dalawang lokasyon na to, sa gitna ng dashboard at sa likod ng rear view mirror, pwedeng maglagay ng inyong mga dashcam. Ngayon, tulad nga ng katanungan ng marami, Susan, paano naman pag heavily tinted? Ang sinasabi nitong mga otoridad ay meron daw high definition cameras na pwedeng makadetect nung ilaw na galing dito sa ating mga gadget, na pwede pa rin makita na kayo ay nag-gadget, o di kaya ito raw kanilang mga enforcer ay trained para ispatan yung mga medyo susuray-suray sa kalye at posibleng maging basihan para isipin nila na distracted driving ata ito. Pero siyempre, matindi-tinding zoom capability ng camera ang kailangan, no, para makita kung ano talaga yung nangyayari sa loob ng sasakyan. But then again, ito po ay ngayon pa lamang natin na ipinatutupad at makikita natin sa mga susunod na araw kung paano nga ito mahigpit na ipatutupad ng DOTR, gayon din ng MMDA, LTO at ng mga lokal na pamahalaan. So kung kayo po may mga karagdagang katanungan pa, pwede nyo tingnan siguro yung Facebook page ng Department of Transportation para kayo maliwanagan kaugnay itong Anti-Distracted Driving Act. Balik sa iyo, Susan. Maraming salamat, Ivan Mayrina.